good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana kailan tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-praise the Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Maganda sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakatabi dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho at kung pala po galing sa mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jalrabe TV kung saan mga kabayan, pag-uusapan ho natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob at labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, isa po sa pag-uusapan ngayong araw si Pora Locavega. Alam mo natin sa mga balita at nakita talaga natin mga kabayan na sangkaterba po ng mga lugar kung saan si Pora Locavega ay pinersona ng grata at siya kinasuhan pa dito mga kabayan. Nakita rin po natin sa mga balita na itong kagrupo po ni Pora Locavega, yung membro po ng mga Drag Philippines at saka yung mga fans po ni Pora Makabayan, abay galit na galit dito sa mga lugar kung saan si Pora ay pinursona ng grata at saka kinasuhan pa Makabayan. Kasi nga sabi nila para daw sinigul out dito si Pora Makabayan. Ngayon bakit nga pala bumalik ang balita po tungkol kay Pora? Kasi meron pong nag-viral ngayon Makabayan, isang influencer po, vlogger, na kung saan ginaya rin niya si Jesucristo. Yes mga kabayan, meron pong gumaya daw kay Jesucristo. Kaya nga itong mga kagrupo po ni Pora Locavega abay nanawagan ngayon sa mga mababatas at saka sa mga lugar po na kung saan pinersona ng grata si Pora Locavega. Sana rin po daw nakakasuhan itong vlogger na to at saka ipersona ng grata, kasi kapag hindi na makabayan, parang lumalabas kasi dito na parang sinigul out dito si Pora Locavega. Yan po ang kailang panawagan ng mga kabayan. Pero alam nyo ba, meron akong natuklasan dito tungkol sa vlogger na to na kung saan ginaya niya si Jesucristo Makabayan. Pag-usapan natin siya mamaya. And plus pag-usapan rin po natin, ito ring super init na talaga ngayon Makabayan. Nagpersonalan na si Maharlika versus Attorney Libayan Makabayan. Ngayon, before po nag-vlog si Sir Ivan, meron pong vlog itong si Attorney Libayan na kung saan ang dami niyang questions dito Makabayan kay Maharlika at saka pinersonal na rin po niya. Kasi nga si Attorney Libayan ay kinuyog po ng mga fans ni Maharlika, ng mga viewers ni Maharlika at saka alam nyo mga kabayan, nagtangka pa dito na i-massive report ang channel po ni Attorney Libayan. Diba? Ganun kasi yung mga dilawan mga kabayan, yung galawan ng mga dilawan, kasi kapag sila po ito'y mukhang parang naging dihado o naging talunan mga kabayan, yan po ang kanilang madali pong gagawin, kundi massive report. Diba? Mahilig sila mga kabayan. Yan po ang ginawa nito kay Sir Ivan. Gusto kasi kapag hindi na sila parang magiging matatalo na sila ng mga kabayan, ang kailangan lang gawin ay i-massive report kasi ayaw lang matalo mga kabayan. Yan po ang galawan ng mga dilawan. Mamaya ipapakita ko yung vlog ni Libayan Makabayan. Talagang ang ganda po ng kanyang mga questions and I'm very sure mahirapan ditong sagutin po ni Maharlika Makabayan. And of course, pag-usapan rin po natin, ito rin tungkol po sa alam nyo yung INC, abay na napasok na naman dito sa very controversial Makabayan. Diba lately lang po, doon po sa mga warehouse na kung saan na sinugod po ng na Bureau of Customs na pinangunahan po ni Speaker Romualdez. Diba medyo nabalita doon yung INC Makabayan kasi nga may nakita doon na mga sako-sako po na kung saan meron ang logo ng INC. Meron na pong bagong balita mga kabayan at ito po ay hindi nagustuhan ng mga ayaw ng INC at lalong-lalo na doon po sa mga anti-Marcos mga kabayan. Kung ano yun, pag-usapan natin mamaya at marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong meron dalang bago po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. But before tayo mag-start mga kabayan, as usual, alam nyo na po, kumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pindalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I am hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin tayo mga kabayan, ang mga Marcos Loyalists.
At syempre, nandyan rin po makabayan nating mga DDS all over the world. Howard to the makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, huwag natin kakalimutan, maraming salamat sa ating mga returning viewers, mga solid supporters dito ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-escape ng ating mga commercials. Thank you so much. At saka paalala po mga kabayan, sana kayo na pong lahat hindi po mag-skip nating commercials kasi dyan po nabubuhay ang ating channel. And again, thank you so much. Siyempre, i-welcome rin po natin mga kabayan ang mga new subscribers. Hello po, kumusta? Saka mga bagong pasok dito sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so bago tayo pumunta dun sa mga mainit na mga balita at saka yung balita po na kung saan ang INC or Iglesia ni Cristo abay nasangkot na naman dito sa very controversial na balita mga kabayan. But before that, pag-usapan muna natin po yung pagkapanalo ng Gilas versus dun sa China mga kabayan. Yes, nanalo po kanina yung Gilas versus China. Pero yung mga kabayan, nagtataka ako, tsaka talagang nagugulahan po ako. Bakit? Alam nyo ba yung China mga kabayan? If I'm not mistaken, tingnan ko lang po yung ranking World FIBA ranking ng taga China, rank 27 sila mga kabayan. Pero alam nyo ba, rank 27 sila, tinalo sila dito ng Pilipinas na kung saan tinambakan po ng 21 points mga kabayan. Yes, 21 points. Pero alam nyo, napaisip Sir Ivan, totoo pala talaga yung mga kasabihan na bilog talaga yung bola mga kabayan. Tingnan nyo po yung South Sudan. Ang South Sudan mga kabayan, rank 62 pala yon. Siya nga pala, mali pala si Sir Ivan. Di ba sinabi ko yung South Sudan rank 60 mga kabayan. Tingnan ko po kanina sa world ranking, talagang updated po yung data mga kabayan. Rank 62 po yung South Sudan. So hindi po 60. 62 po mga kabayan. Di ba? Bakit sila tinalo dito sa South Sudan na samantalang ang Pilipinas rank 40 sila mga kabayan. At yung nga pala, napag-alaman ko na yung Angola rank 41 mga kabayan. 'Di ba nakapagtataka talaga eh. Pero anyways, congratulations po sa Gilas Pilipinas. And of course, congratulations po dito kay Chot Reyes. Inakinig yata si Chot Reyes mga kabayan. Kasi nga 'di ba, ilang beses silang natalo dito at saka marami na pong nagbubuo sa kanya ng mga Gilas fans mga kabayan kasi nga nakikita po na hindi maganda pagkadala ni Chot Reyes yung mga players mga kabayan. Pero alam niyo ba, sa game po kanina ng China versus Pilipinas mga kabayan, maganda po yung ginawa doon ni Chot Reyes. Merong rotation po na nangyayari at saka talagang fair po yung distribution sa lahat po ng mga players mga kabayan. Yun po sana ang dapat ginawa ni Chot Reyes sa una pa mga kabayan. At para maintindihan natin, papakita ko sa inyo yung laro po ng Pilipinas versus China. For more details, let's watch this. Mamo si Jordan Clarkson pumutok sa third quarter. Pinairal na naman ni Renz sa bandong kanyang lockdown defense. Nagala slam dunk party silang dalawa dito ni Kai Soto. Daming fans ni Renz. The commentator na hype na rin kay Renz at Kai. Eto na, uling laban ng Gilas Pilipinas dito sa second round kontra sa China. Ito nang uling pagkakataon ng Gilas Pilipinas para makasungkit ng kahit isang panalo dito sa FIBA World Cup. Kahit na madaming drama ang nagaganap ngayon dito sa samang basketball ng Pilipinas, nating kakalimutan na meron pa tayong last game ngayon. Dito sa China, meron din silang mga ilang NBA player kagaya na lamang ni Kyrie Lee, ditong si Chao Chi na pamilyar na din sa ating mga Pinoy fans. Eto, starting lineup ng Gilas Pilipinas, inalis ulit dito si Renz Abando kapalit dito ni June Mar. Para sa akin, magandang starting lineup na to dahil okay ang ipinakita nito kontra sa Dominican Republic. Dito sa opening quarter, magandang team effort ang pinakita ng Gilas na isasal din para kay Roger Pugoy. Mabot kasi sa 7 to nating run ang ating kartada dito. Timeout agad ang tinawag dito ng China pero matapos lang ang kanilang timeout ay agad naman silang humabol dito kontra sa Gilas Pilipinas. Bumaliktad naman at biglang alat ang tira ng Gilas Pilipinas na pako sa 10 points. Pero unti-unti yan nahabol na Jordan Clarkson at hindi rin nagpatalo si Kai Soto. Mga chong, ganda ng putback para sa isang slam dunk. Tapos ang first quarter tabla na sa 16.
Second quarter, muling pinasok ni Coach Chot Reyes si Renz sa bando at hindi nga tayo kagad binigo dito ni Abando. Ramdaman kagad dito yung lockdown defense nila Renz. Hindi lang basta depensa ang pinakita ni Renz, tumira kagad to from beyond the arc. Showtime na showtime si Renz, ganda ng steal niya dito at isang slam dunk. Under 3-minute mark si Kai Sotto naman yung nagpakitang gilas, hang time. Sayang hindi napasok ni Kai yung bonus free throw dito. Bago matapos ang first half, ganda ng buzzer beater jump shot dito na JC para maibaba lamang sa 1 point ang lamang ng China, 39-40. Nga pala kung hindi nyo napapansin, wala si Chao Chi dito, no? Mukhang masama yung tama niya nitong first quarter. Third quarter, dito na unti-unting nagbuhat si Jordan Clarkson sa Gilas, Pilipinas. Napakamamaw ng ginawa dito ni Renz at JC. Tila ba iiyak na ang China sa sobrang init ng ginawa niya. Nagpaulan lang naman ng tres dito si Jordan Clarkson at hindi nga to napigilan ng China. Hindi napapayag si Clarkson na matatalo pa ang Pilipinas, 73-51, up by 22 ang Gilas, Pilipinas. Sobrang na-hype ang crowd sa pinakita ni Clarkson. Pero nakagad 33 points si JC, 5 out of 9 from the 3-point field goal. Fourth quarter na, patuloy pa rin ang kalamangan dito ng Gilas, Pilipinas. Nag-init na. Hindi na rin kinaya dito ng NBA player nila na si Kyrie Lee. Bagyang pinahinga si Clarkson at nagpakitang gilas muli dito si Kai Sotto ng isang layup. Actually, equally distributed ang pinakitang effort ng Gilas, Pilipinas. Hats off sa ginawang effort ng Gilas, Pilipinas at hindi sumuko para makuha natin ang unang panalo. Hindi lang basketball ang pinaglalaban ng Pilipinas dito. Alam niyo mga kabayan, again, siya nga pala, congratulations po kay Chot Reyes at saka sa buong team ng Gilas, Pilipinas mga kabayan. Well, akala ko ba maangas itong China mga kabayan? Kasi nga, di ba, very controversial yan kasi meron siyang ginawa dyan sa West Philippine Sea na kung saan itong China mga kabayan, plano lang sasakupin lahat ng teritoryo ng Pilipinas mga kabayan, di ba? Baka siguro yung mga player dyan ng China, na pressure mga kabayan kasi nga, di ba, alam niyo nangyari dito sa agreean ng Pilipinas at sa yung China, doon po sa West Philippine Sea. And again, congratulations po sa Gilas, Pilipinas at saka Chot Reyes. Sana ganun po ang ginawa ni Chot mga kabayan nung una, di ba? Sayang na sayang talaga eh. Pero at least, meron po silang panalo nito, isa nga lang. Okay, so dito na tayo sa usapin po mga kabayan tungkol dito sa personalan na po ni Atty. Libayan versus Marlica. Kasi alam niyo mga kabayan, kinuyog kasi ng mga supporters ni Marlica itong si Atty. Libayan mga kabayan. At alam niyo ba, marami ditong mga questions si Atty. Libayan na kung saan hindi po ito masagot ni Maharlika mga kabayan. So kung ano man yun, let's watch this. Tapos ito pa ang isang issue ko sa kanya. Ngayon, pinagkakalandakan niyang foreigner siya. Kung foreigner ka, bakit ka nakikialam dito sa politics sa Pilipinas? What is your agenda? When in fact, dapat ang pinapakialaman mo yung politics dyan sa Amerika. Kasi nga, Amerikano ka. Ano mangyayari dito? You have no interest in the Philippines pero ikaw ang may alam kung ano yung best interest ng mga Pilipino? Anong klaseng pag-iisip yun? May malaki talaga tayong problema dito sa Pilipinas. Ito nga si Maharlika nag-iiyak. Sinaktan ba kita? Mga kabatas natin, pag titignan nyo naman yung video na ginawa ko, it's just about correcting wrong information about the law. Tulad nga na sinabi ko, if you think I'm wrong, then tell me I'm wrong. Pero ang nangyayari dito mga kabatas natin, hindi iniisip ng mga tao katulad ni Maharlika at saka yung mga iba pang tao mga kabatas natin na dinebunk o kaya kinorek natin, now we are doing them a favor. Di ba? Hindi naman natin sila kailangang itama. Totoo yun. Pero mga kabatas natin, nandun kayo sa social media. So ibig sabihin yan, you also have the responsibility to give right information. Ang problema kasi, parang nagkakaroon na kasi ng ampalayagang at dumadami sila. Itong ampalayagang na ito. Fake news ka talaga, Attorney Pulpul. Attorney Kuya Koy, vlogger na lang. Maghilog na lang si Attorney Libag. Tapos, ito.
Baka tinulungan ng jowa niya, abogada Run, yung anak ni Mayor Magalong. Tapos ito pa, massive reporting daw sa channel natin. Tapos babalik rin na nila ang batas para may isagawa lang nila ang gusto nilang mangharas. Pag titignan nyo kasi mga kabatas natin, no? I did not do anything wrong. And they know that for a fact. Pero they will just abandon kung ano yung issue. Tapos titirahin na lang lahat yung pagkatao ko. Attorney Pulpul, walang kaso. Si attorney, ang laman ng kokote niya ay libag lang. Isang patanga-tanga sa kangkungan na abogado yan si Attorney Pulpul. And mind you mga kabatas natin, yung mga tao na ito, sina Quincy, sina Azliana Ocumen, sina Techi Azneta, sina Solid Maharlikan ako, si Haloika Fujiwara. They are actual people, hindi sila trolls. Now what I mean by trolls? Well, syempre, I cannot define trolls naman in relation to them. Pero what I mean by trolls, yung mga fake na profile na ginawa for the purpose of attacking me. These people, mga kabatas natin, are actual supporters of Maharlika. Kaya nakita nyo dito mga kabatas natin, yung title ng ating live stream ngayon, Tulfonatics x Maharlika. Sinaktan ba kita? Yung mga Tulfonatics din kasi, iyak ng iyak. Tignan nyo, ang hindi ko maintindihan dito kay Maharlika, why don't you just accept that this is not your specialization? Na hindi ka magaling dito. Na you're not supposed to be talking about this one. Pero ang tanong, yun ba? Yung kaso na yun, kung ano man, mga kaso ninyo, 1 milyong warrant of arrest. Tignan nyo. 10 million, Magsasalita na naman siya, mali na naman yung sasabihin niya. Because, umaalis siya sa issue eh. Kung kailan ng case, at silang mag-file. Sinabi ko sa inyo, di ba yun? Na pwede po talaga kayong mag-file. Lahat kayo, lahat. Di ba? O tapos ngayon, pwede naman pala. Kasi you also contradict yourself. Because you don't understand what you're saying. Like I said, I set up a bait kasi alam ko na magkakamali kayo dito. It's very obvious. Alam ko na doon kayo magkakamali. Because everybody, if they are not lawyers, they commit that mistake. Babasahin lang nila kung ano yung alam nila. Babasahin nila kung ano yung pinakauna na lumabas pag ginugal nila yung keyword. Yan lang naman eh. That's all you have. So pag napakasimple lang, i-google mo lang kung ano yung unang lalabas. Yun na yung sasabihin ng mga taong ito. Pero ibig sabihin ba na dahil yun yung unang-una sa search results ng Google, that is the right thing na. Diba? At ang mga dugyot lahat, nang galit sa akin, pwede niya talaga ako file ng case. Lahat Tapos yun, bakit ako galit sa'yo? I don't even know you. Actually, I pity you and I pity your followers. Because they still believe in you, even if you are saying the wrong thing. Oh, what did I do wrong? Sige, mag-gang up kayo sa akin. Nakita niyo ba yung 5 na nag-gang up sa akin? Wala rin nangyari. Sila rin yung umiyak sa dulo. So what do you think? Kung mag-gang up pa yung iba, ikaw makikipag-collab sa kaning-kaninong Tulfonatic vloggers, you think it will make any difference? When in fact, nagsama-sama na sila sa isang live stream? Sila pa yung kawawa? Why? Because they are fighting for the wrong thing. Mali ang pinaglalaban nila. Ito sabi ni Bing Cores, Attorney Liban, people use those words as pol-pol and other words to discredit you have brains like a peanut, seriously. Hindi lang. Pero doon sila, Attorney No Case, pol-pol. They are nothing but
Ayun. So ito, sasabihin ko sa'yo. Ikaw, alam mo lahat ng dapat mangyari sa Pilipinas, di ba? Ganun ka kagaling. Pero, in case, bumagsak ang Pilipinas. In case, nag-fail yung government ng Pilipinas, tumaas ang presyo ng mga pagkain dito sa Pilipinas. Wala nang trabaho sa Pilipinas. Will it affect you? It will not, right? Because after all, you're an American citizen. So what is your intention? Kasi tignan niyo mga kabatas natin, may hinahighlight ako dito. Katulad nitong ginawa ni Maharlika dito. Tapos ano ang naitutulong ni Maharlika sa bayan natin kung Amerikano naman siya? Hindi ba baka pinagkakakitaan lang kayo? Sino sa inyong dalawa ang mas naitutulong sa bayan? Ano ba? Rafi Tulfo ba rin itong si Maharlika? Bayani siya? Paano siya magiging bayani ng Pilipino kung hindi man lang siyang Pilipino? Sino nagbibigay liwanag sa mga kabulastugong ginawa sa bayan sa pambubudol ni na Bongbong at Liza? Tandaan nyo, ito ang sasabihin ko sa inyo, ang mga followers ni Maharlika, mga subscribers ni Maharlika. Kung totoo na itong si Bongbong at si Liza ay budol nga, no? Yung si President at saka si First Lady ay budol nga, may kasalanan doon. Si Maharlika. Bakit? Isa naman siya doon sa mga nakipaglaban at sumuporta kay Bongbong Marcos noon. Bakit ngayon siya na yung maghuhugas ng kamay niya? Ngayon, gusto mo lang lumipat sa kabilang bakod, wala ka ng kasalanan doon sa ginawa mo dati. Ba't ka sumuporta sa budol? Kung budol pala yun, di may kasalanan ka. Pangalawa, Amerikano ka. Ito, tignan mo, oo, di siya lawyer, ikaw lawyer. Anong naitulong nito sa bayan maliban sa sarili mong karir? Tandaan nyo, ikaw na tao, parte ka rin ng bayan. Kung inaayos mo yung estado mo sa buhay, kung inaayos mo yung karir mo, kung inaayos mo yung araw-araw na pamumuhay mo, hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka lumalabag sa batas. Kahit hindi ka tumulong na nakakamera, tumutulong ka na. Bakit? Dahil ang pinakatulong na maibibigay mo sa bansa mo ay yung hindi ka maging problema. Isipin nyo ito, kung lahat ng Pilipino binuhat ang sarili at hindi umasa sa ayuda, hindi umasa sa tulong, ginagawa ang lahat para hindi maging pabigat, napakaganda ng bansa natin. All you have to do is carry your own weight. Kung magagawa mo yan, ang laking tulong na yun. Kasi ang daming Pilipino ang pabigat. Ang daming Pilipino ang pabigat. Kung hindi ka pabigat, malaking tulong na yun. Kaya kung ikaw pabigat ka, wala kang karapatan na sabihan yung mga tao na wala kang naitulong. Kasi kung ikaw mismo, hindi mo matulungan yung sarili mo, ikaw yung liability. Ikaw yung liability. Ngayon, yung tao na umaasa at liability, siya pa ngayon yung may karapatan kasi na mag-demand ng tulong sa ibang tao at magsabi na wala kang naitulong. Ang punto dyan, isipin nyo mga nakikinig kay Maharlika, i-research nyo yung word na allegiance. Okay? Sige, para mapagbigyan ko kayo, no? Ito, allegiance. Oxford Dictionary. Loyalty or commitment
of a subordinate to a superior or of an individual to a group or cause. Those wishing to receive citizenship must swear allegiance to the Republic. O, tandaan nyo mga kabatas natin, no? Commitment. Allegiance. Pag American citizen ka, kanino ka committed? Kanino ka loyal? Sa Amerika. O bakit ka sa Pilipinas nakikialam? What's your purpose? Loyalty and obedience owed to one's country or government. Kung walang loyalty at obedience itong si Maharlika sa Pilipinas, dahil siya mismo pinagkaalanda niya sa lahat na hindi pwede yan. Kasi nga, Amerikano daw siya. Yung mga nagsasabi sa akin dito na dual citizen daw siya, siya nga nagsabi na hindi daw siya Pilipino. Kasi Filipino citizen lang yung nakalagay doon sa jurisdiction, di ba? Naalala niyo yun? Paano kayo tutulungan ng isang tao na wala namang loyalty? Wala namang commitment sa Philippine government o kaya sa Filipino? Kahit magka-civil war dito sa Pilipinas, bumagsak yung bansa ng Pilipinas, tatawa-tawa lang si Maharlika doon, maapektuhan ba siya? Hindi. Bakit? Kasi Amerikano siya. Oh. Yun yung tignan nyo. Sasabihin nyo na naman, pinatira mo. Hindi ko tinitira si Maharlika. I'm just stating facts and telling you about the law. Bakit? Kasi kayo, you cannot stick to the issues. Personal kayo lagi. Anong sinabi kong personal kay Maharlika? Wala. Tinira ko ba yung salamin niya? Yung mukha niya? I'm just sticking to the issues. Yung pagiging Amerikano niya. Kasi pinaglalaban nila yun. Kaya mga kabatas natin, no? Pagbigyan na lang natin sila. Ito ang problema kasi sa atin dito. Problema natin sa batas natin dito. Because we are trying to be good examples. Tayo mismo mga kabatas natin, most of the time, ang magagawa ng hindi maganda. Pero it does not matter. Why? Kasi ang importante, tama yung pinaglalaban natin at maganda yung ginagawa natin. Tapos yung sinasabi na naman nila, sumasaw-saw ako sa kanya, para daw sa views. Tinignan ko yung views niya, hindi naman gawang kalaki. Pareho lang sila ni Banat Pai. Damay pa si Banat Bay, mga kabayan. Yan ang problema po sa mga viewers po dito ni Maharlika, mga kabayan. Kasi sobrang lang bilib dito kay Maharlika. Magaling naman po si Maharlika, manira, mga kabayan, saka bumanat bon sa mga paninira. Pero kapag tungkol na dito sa mga legalities, yung tungkol sa mga batas, well, walang kwenta sa dyan, mga kabayan. Kaya dapat lang advice ko dito kay Maharlika, wag siya magmagaling kapag tungkol na dito sa batas. At saka ito isa pa, ito problema po ng mga viewers ni Maharlika. Kapag sa tingin nila na nagiging sila, mga kabayan, parang hindi nila kaya po na sagutin yung mga banat po ni Atty. Libayan, ang plano nila kaagad, massive reporting, mga kabayan. I-report nila yung isang yung YouTube channel po ni Atty. Libayan kasi yan po ang plano nila ngayon, di ba? Well, anyways, jump naman tayo sa ating next topic, mga kabayan. Pag-usapan na natin si Pura Locavega. Kasi nakita ko po dun sa balita, mga kabayan, babasahin ko lang po. Content creator na gumagaya kay Cristo, kinumpara kay Pura Locavega. Babasahin ko lang, mga kabayan, ang konteksto. Sabi dito, matapos ang sunod-sunod na deklarasyon ng persona non grata sa drag artist na si Pura Locavega dahil sa kanyang paggaya kay Jesucristo at paggamit ng Ama Namin remix sa controversial na drag at performance, isang content creator na naman ang dinudumog ngayon ng netizens dahil sa kanyang paggaya kay Jesucristo.
Ang nabanggit na content creator ay si Marlon Tapalord, na kamukha umano ni Jesucristo dahil sa kanyang mahabang buhok at makapal na bigote. Sa comment section ng kanyang post ay maraming netizens ang napapatanong kung kagaya ba ni Pora Locavega ay madideklarang persona non grata si Marlon dahil dito. Ilang netizens ang nagbabato ng argumento na porkit straight si Marlon, tila wala raw pumalag at kumakwestiyon sa kanya, habang si Pora Locavega naman ay halos ipako na sa cross dahil sa kanyang pagiging LGBTQ+ member. So yun nga mga kabayan, siya nga pala, kilala ba natin si Marlon Tapalord mga kabayan? A year ago, itong si Marlon Tapalord ay na-feature ito doon kay Jessica Soho mga kabayan. Yes, a year ago, nakuha kanyan ng mga million views. Ngayon, itong ang sabi naman kasi dito sa mga, or questions kasi na mga grupo po ni Pora Loca mga kabayan, sabi niya, marami ang nagkukusplay kay Jesus Christ, pero bakit nga ba si Pora Locavega ang pinag-iinitan? Ngayon, na-touch dito yung pagiging LGBTQ+ member ni Pora mga kabayan, kasi itong si Marlon Tapalord ay straight ho ito. Lalaking lalaki ho yan. Ngayon, sasagutin natin sila mga kabayan kung bakit hindi ho ito mapersona or makasuhan itong si Tapalord mga kabayan. Unang-una, hindi po nagme-make up si Tapalord mga kabayan. Yes, hindi po siya nagme-make up. Kung saan original face niya talagang ginamit yan, or ang ginawa niya, hindi siya nagme-make up or any cosplay na na mga ginagamit po katulad kay Pora Locavega. Bangkos meron siyang sinuot po na parang kahalintulad din po dito kay Jesucristo. Pero wala siyang make up na ginamit mga kabayan, original na original. Tingnan nyo nga dito kung sa normal mode po, itong mukha po ni Pora Locavega sa normal mode versus doon sa cosplay, 'di ba? Malaki talaga yung pagkakaiba mga kabayan. Original po, walang binago itong si Marlon Tapalord, at saka itong si Pora Locavega ay talagang ginaya niya or talagang parang nilapastangan niya or in-enhance niya yung mukha po ni Jesus Christ, 'di ba? Gumaya siya ito ng mga kapal po na make-ups, meron pa yung mga pilok-pilok mga kabayan, at saka alam nyo, ang problema kasi dito ni Pora Locavega ay hindi po sa pagiging LGBTQ+ niya, kundi kung ano ang ginawa niya dito sa imahe ni Jesucristo. Alam naman natin na ni-remix niya yung ama namin, at saka itong si Marlon Tapalord ay wala naman siyang ginawa ng mga ganyan mga kabayan. Like for example, meron kasing latest po na picture itong si Pora mga kabayan na kung saan nag-middle finger pa nga. Tingnan nyo kung anong kababuyan ang ginawa dito ni Pora Locavega. Samantalang yan si Marlon Tapalord sa hindi po sa ipinagtatanggol ko sa dito, kasi nga tinilan ko po ang kanyang mga videos mga kabayan or kanyang mga pictures, wala naman pong kahalintulad dito kay Pora Locavega. Bagkos ang nagsabi lang kasi sa kanya mga kabayan na siya po yung nagmukha dito na parang si Jesucristo ay yung mga nakita sa kanya. Pero at least wala siyang ginawa dito na mga middle fingers, hindi niya ni-remix po yung ama namin, at saka wala siyang show po na katulad ni Pora Locavega. Ulitin natin, sa mga kakomunidad po ni Pora Locavega, hindi namin siya hinusgahan base po sa kanyang kung ano siya, LGBTQ+. Bangkos, hinusgahan siya ng mga tao tungkol dito sa kanyang ginawa po at paglapastangan at binaboy niya yung ama namin, at saka binaboy rin niya yung ostias mga kabayan. Di ba? Kahit yung mga latest na mga video po ni Pora Locavega, the same pa rin po mga kabayan. Kababuyan pa rin po ang ginawa, at saka hinamon pa niya yung ibang lugar na dagdagan daw yung kanyang persona non grata mga kabayan. Well, doon no problem. Kung hindi po madagdagan po ang kanyang persona non grata, mas maganda dito, dagdagan po ang kanyang kaso mga kabayan. Diba? I think mas maganda ho yan. So anyways, bago na mag-jump po sa ating next topic, well, shout out natin po ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip dito ng ating mga commercials. Shout out natin ang mga channel members na sila si Cosmo Defender, Fee Escalante, Russell T. Rowell, VB Bar, and Melgers Homes. Pasalamatan natin mga kabayan, si Ma'am Marlene de los Santos, nagbigay sa atin ng $10 na super thanks. Nagbigay rin po sa atin ng super thanks na si Sis Queen, nagbigay sa atin ng
ng 2 pounds. Thank you so much. Isa rin na mga kabayan, si Ma'am Ashen from Cyprus, Marilo Bidnarek from Germany, Ruan Nilio from South Korea, biyahe ni AJTV from South Korea. Hi to Ma'am Evangeline Milbar from Clarin, Misamis Occidental. Nandyan po kasama natin si Nora Martin, Rodolfo Ranada Rabor, Wana Matias from London, UK. Hi to Ma'am Jelen Quezon, Angelita Holsinger, Leonardo Celiero, Marian Shuko, Maria Midasiplon, Teresita Tumaliwan, Marquez Hernandez. Hi to Lynn Gonzalez, Markadahan Forever FM. Hi to Kuya Ulay, Estrella Santino, Ros Guevara, Boss Estelia, Kim Katz, Teresita Bihasa, Shane Sibal. Hi to Edgardo Canonigo and Josephine Martinez, Julian Hasmin Andayday. I-share rin po natin makabayan si Army Lagaso, and hi to Teresita Kainglet. Okay mga kabayan, so dito na tayo sa issue po kung saan napasok na naman dito sa very controversial po na balita ang INC or Iglesia ni Cristo mga kabayan. Anong balita yun, Sir Ivan? Ayon po dito sa latest po na balita mga kabayan, INC Manalo itinalaga bilang special envoy for OFW concerns. Babasahin natin mga kabayan, yung konteksto po. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Iglesia ni Cristo INC Executive Minister Eduardo Manalo bilang Special Envoy of the President for Overseas Filipinos Concern. Inihayag ito ng PCO sa isang Facebook post nitong Sabado, Setyembre 2. Matatandaang inendorso ng INC na kilala sa block voting system si Marcos noong 2022 presidential elections. So siya nga pala makabayan. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng special envoy? Parang I think halintulad ho yan sa ambassador or deputy. Pero alam nyo kabayan, maganda naman talaga yan kasi itong si Kamanalo ay hindi naman niya first time niya makabayan. Kasi nga ayon dito sa balita, hindi naman ito ang unang bisis na ni Manalo na nasabing posisyon. Nauna na siyang itinalaga sa pwesto ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula Enero 30, 2018 hanggang Enero 29, 2019. So 1 year siya bilang isang special envoy makabayan. So hindi po to first timer si Kamanalo bilang isang special envoy of the President for Overseas Filipino Concerns. So makabayan, I think magaling naman to si Manalo. I think for me, parang kahalintulad itong ginagawa niya tungkol dito kay Ma'am Tots. Di ba, siyempre kinuha niya dito si Manalo kasi nga si Ma'am Tots makabayan ay wala na po siya. Di ba, magaling talaga si Ma'am Tots pero ang hinawakan niya ay DMW. Makahalintulad naman makabayan. Kunting kunting gilas lang kasi ang gagawin dito po ni Ka Eduardo Manalo ay siyempre magtatanong siya dito na mga concern po ng mga FW, and after that, pag mamitingan nila yan, so kung ano po ang suggestions dito ni Manalo at saka maibigay niya ng input tungkol dito sa mga concerns po ng mga OFW, papakinggan ho yan ng DMW, ng OWA, or sa tungkol po dito sa ahensya na humahawak po ng OFW makabayan. Yan po ang magiging trabaho po ni Ka Eduardo Manalo. Ngayon, siyempre alam niyo makabayan, marami po dito mga ayaw sa INC at saka kinuyog na naman dito ng mga anti-Marcos at saka yung mga anti-INC. Sabi pa dito ni Davao Migrant makabayan, itong si Davao Migrant, anti-Marcos to at saka anti-Duterte itong gunggong nito. Sabi niya, baka naman concerns lang ng mga INC OFWs ang asikasuhin ng cult head na yan, baka itsapwera ang concerns ng sanglibutan OFWs. Inunahan niya kaagad si Manalo makabayan. Hindi pa nga nag-umpisa, kaka-appoint pa nga lang. Dapat ang gagawin dito sa mga anti-Marcos kasi nga siyempre si Eduardo Manalo ay talagang pinakakatiwalaan nito ni PB makabayan. Dapat bigyan natin chance na magtrabaho yung tao. Diyan na tayo papasok or mag-critic sa kanya kapag hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho makabayan. Siyempre, tinanggap niya yung responsibilidad po o trabaho na ibinigay niya dito kay PBM, and I think kayang-kaya talaga yan ni Ka Eduardo Manalo kasi hindi naman siya first time dyan makabayan. Dapat bigyan natin ng chance. Ang problema kasi dito sa mga yung ayaw po sa ANC at saka mga anti-Marcos, sabay tira ng tira kagad makabayan, gagawa na naman dito ng black propaganda kasi nga alam naman nila na
sinuportahan po dito si BBM ng INC. Kaya ang panawagan ko dito sa mga antay, sana bigyan naman natin ng chance na magtrabaho po yung head ng INC na si Eduardo Manalo Makabayan. Diba? I think okay yan. Agree ba tayo na gagawin pong special envoy ni BBM si Manalo Makabayan? Please comment down below. Tsaka babasahin yan ni Sir Ivan. Okay, so i-shoutout rin po natin mga kaabayan. Nandyan po si Nonoy Floren Hills, Roy Pahila, Esther Arboladura, Emily Ponsarante Maho, Haitsu Kaluyal Wanabet, Cardong Waray Vlog, Rita Mejia, Elma Banyaga, Falcon Gregorio, Haitsu Manuel Maestri, Marilyn De Los Santos. I-shoutout rin natin mga kaabayan si Rayan, Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Judy, Ridwan, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Haitsu Mami Chacha, Mami Lo, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack Ferds of Jack Ferds Family. Siya nga pala kay Tatay Jack Ferds. Hello po, kumusta? Nanood po ako sa vlog po ni Tatay Jack Ferds mga kaabayan. Maganda rin po ang kanyang mga content doon. Marami tayong makuha po na aral sa kanyang vlogs. And again, Tatay Jack Ferds, handsalot po. Anyway, siya po yung mga nakalap na mga balita ngayong araw mga kaabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, as I rise to embrace a new day, I seek your guidance and strength. Fill my heart with gratitude for the opportunities ahead. May my actions be filled with kindness and my thoughts be positive. Watch over my loved ones, keeping them safe and well. Let this morning radiate hope and love as I journey forward with faith. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.